Gabi na nga ng mga oras na 'to at ngayon pa lang talaga ako magluluto ng ulam kasi mga bandang hapon na ako nagising. Actually, nagising naman ako ng mga bandang tanghali kasi si Daddy maaga alis at papasok na nga sa trabaho. Nung pag-alis nga ni Daddy ng mga after lunch, dahil nga tulog pa naman si Athena, natulog na lang ulit ako. Tapos nagising ako mga bandang hapon at pagkagising ko nga ay naligo muna ako bago mag-asikaso ng mga pagkain namin ni Athena. Medyo marami akong gagawin ngayong gabi, kaya naman tara't samahan nyo ako mga mamis. Pero bago nga yan, nagluto muna ako ng ulam namin. Pero bago ako maligo kanina ay nakapagsaing na ako. Bali ang ulam pala namin ni Athena mga mamis ay pinakbet na gulay tapos embutido. Pero itong embutido na to mga mamis para lang niya kay Athena at kay Daddy. Yung kay Daddy, kakainin niya yan pag uwi niya after ng trabaho niya. Bali, yung ulam ko lang talaga dito ay yung pinakbet. Tapos ko nang iprito yung embutido, sunod ko mang lulutuin ay yung pinakbet. Nagisa lang ako ng maraming bawang at sibuyas at nung medyo naluto na nga, inilagay ko na rin itong mga gulay. Itong mga gulay mga mamis, halagang 40 pesos lang yan. Bumili lang ako ng halagang 20 pesos na sitaw, 10 pisong kalabasa at 10 pisong talong. Bibili pa talaga sana ako ng ampalaya, kaya lang wala akong makita kanina habang umikot kami sa palengke at nagmamadali na rin kami ni Daddy kasi nga baka abutan kami ng traffic kaya hindi na ako nakabili. So ayan na nga lang yung gulay na nabili ko, tapos bumili na lang ako ng embutido para may partner. Natapos ko na lutuin yung ulam namin, inilagay ko nga muna lahat ng mga niluto ko doon sa lamesa kasi nga gagamitin ko tong kusina. Ang sunod ko namang gagawin ay ayusin ko naman itong mga bibit-bitin namin bukas dahil meron nga kaming lakad. Bale, ito yung babaunin namin bukas sa lakad namin pero hindi ko pa naman tululutuin. Aayusin ko lang ngayon para bukas nga ay luto na lang ako ng luto. Pero hindi naman ganun kadami yung bibit-bitin namin. Ilang putahe lang naman to, 2 or 3 peraso lang naman na putahe. Hindi rin naman to mahirap lutuin dahil konti lang naman to. Talagang saktong pang 3 tao lang dahil si Daddy at Tina at ako lang naman ang may lakad bukas. Etong chicken breast mga mamis ay dinebone ko lang muna dahil nga sa palengke kami bumili hindi pa siya nakadebone. Hindi gaya kapag sa supermarket bumili ay nakadebone na. Pero mas gusto ko naman yung ganitong mga mamis kasi tignan nyo, na-debone ko na yung manok, kinuha ko lang yung pinakalaman, tas ang dami pang natira doon sa may buto. Yung buto-buto na yun, hindi ko yun itatapon kasi pwede ko pang i-adobo yun. Kasi sakto naman after ng lakad namin nila Daddy at ni Athena, isang araw lang yung pagitan, may lakad ulit kami, kasama naman yung mga pamangkin ko at pwede naming baunin yon. I-adobo ko lang yun mga mamis, tas lalagyan ko ng patatas at itlog, pwedeng-pwede na talaga yon. Nung nahati ko naman na sa dalawa, yung chicken breast, sunod ko naman ginawa ay maghihiwa-hiwa naman ako nitong mga hotdog para nga sa lulutuin kong spaghetti kinabukasan pagising ko. Hindi ko na pala masyadong dadamihan yung sahog ng spaghetti kasi konti lang yung lulutuin ko dahil parang sa amin nga lang 3 nila Athena at ni Daddy. Ito yung pinagtanggalan ko kanina ng laman or ng chicken breast. O diba medyo marami pa siyang laman. Kapag inadobo yan, marami ka pang makakain dyan. Tapos ito naman yung mga hotdog. 4 na piraso lang yung hinati ko. Then ito naman yung laman, yung chicken breast. Ang gagawin ko naman dyan mga mami sa imamarinate ko yan. Kasi ang request ni Daddy, ang baon nga namin sa pag-alis namin ay yung chicken barbecue. Pero gagawin ko ay sa oven kasi nga wala namang kaming ihawan. At dahil mas healthy nga yung chicken breast kaysa sa baboy, mas pinili talaga namin na chicken breast yung i-chicken barbecue. Nagtabi din pala ako ng konting chicken breast para nga sa spaghetti na lulutuin ko bukas. Ako na yung bahalang magiling dyan kasi meron naman ako ditong food processor. Ito at nakagawa na nga ako ng pang-marinate. Naglagay lang ako ng oyster sauce, toyo, ketchup, kalamansi at bawang. Tapos naglagay lang din ako ng 1 tablespoon and 1/4 ng dark brown sugar. Mga marinate ko naman na yun, inilagay ko na sa ref. Tapos sunod ko namang ginawa ay giniling na nga itong natirang chicken breast. Konti lang din to kasi nga sabi ko sa inyo, konting spaghetti lang yung lulutuin ko. Pagkatapos kong gilingin yun, inilagay ko na rin sa ref. Sunod ko namang ginawa ay hugasan naman itong mga gulay. Pero meron pa ako natira ditong bell pepper at wala naman akong paglalagyan yan. Kaya ang gagawin ko, isasama ko yan sa pagbibake kapag nakatusok na. Yung chicken breast doon sa stick, itutusok ko din yang bell pepper para nga mas mabango habang binibake. Pasensya na nga kayo mga mamis ko naka-timelapse tong video ko pero natapos ko nang hugasan yung gulay at inilagay ko na sa ref para nga bukas ay hiwa-hiwain ko na lang. Bali ang sunod ko namang ginawa ay nagpalit naman ako ng kortina dito sa may kusina. Tapos ilalagay ko na rin yung malaking basahan kasi may 1 buwan ko na din atang hindi nalalagay yon. Pero nilaban ko muna yun kahapon at pinaliguan ko talaga yun ng napakadaming downy para nga kapag tapak yung mga paa namin doon ay nakakapit sa paa namin yung amoy. Sabi ko nga sa inyo mga mamis, kapag ako talaga ay naglalaban ng mga basahan namin, ay same na same kung paano ako maglaban ng mga damit namin. Nihiwalay ko talaga ng sabon pati na rin ng downy yung mga basahan namin kasi nga lagi pa rin kami tumatapak dyan sa basahan tapos aapak kami sa higaan o di naman kaya aangat yung paa namin sa sofa.
Kaya hangga't maaari talaga, dapat sobrang linis din pati ng mga basahan namin. So dahil bagong palit nga yung kurtina at yung basahan namin, malamang nga ay may bago na naman akong labahan. Pero okay lang yon, mahalaga naman nung Holy Week ay nakaubos ako ng mga labahin ko. Dahil nga nagutom na ako, ito nga't kumain muna ako ng niluto kong ulam. Hindi pala ako magkakanin mga mamis kasi alam ko kinabukasan ay mapapadami yung kain ko sa lakad namin. Nung natapos naman akong kumain ng gulay, sunod ko namang inasikaso ay yung mga damit na bibit-bitin namin para nga bukas doon sa lakad namin. Alam ko nga meron na kayong idea sa mga nakikita nyong ginagawa ko ngayon kung saan yung lakad namin. Una, nag-asikaso ako ng mga pagkain na dadalhin namin para bukas, sunod naman ay nag-asikaso ako ng mga damit namin na bibit-bitin. Pero syempre, hindi ko pa rin sasabihin sa inyo mga mamis kung saan yung lakad namin. Abangan nyo na nga lang sa susunod na upload. Nakakatuwa mga mamis kasi ngayon meron na akong bag na magagamit tuwing meron kaming importanteng lakad or di naman kaya may lakad kami tas kinabukasan pa kami uuwi. Alam niyo mga mamis, kung hindi pa ako bibigyan ng gantong bag, hindi talaga ako magkakaroon ng ganto. Mahilig lang kasi talaga ako sa eco bag. Kahit saan talaga ako magpunta mga mamis, kahit halimbawa hotel yung pupuntahan ko, malaking eco bag lang talaga yung binibit-bit ko. Ngayon kasi may bag na ako na bigay ng mama ko sa akin nung Pasko, kaya ayan, may magagamit na ako. Or di naman kaya dati ang ginagawa ko, nangihiram talaga kung saan ako merong mahihiraman na malaking bag. Iniisip ko kasi mga mami, sobrang dalang lang talaga naming umalis, kaya hindi talaga akong bibili ng mga malalaking bag or di naman kaya traveling bag kung tawagin. Pag bumili kasi ako ng mga mamis, may stock lang hanggang sa maluluma. Kaya kung meron talaga akong malaking eco bag tapos medyo bago-bago pa naman, kahit may mga tatakyan ng mga kahit anong supermarket, ayun talaga yung ginagamit ko, hindi talaga ako nahihiya. Piling ko nga kaya talaga ako binigyan ni mama nitong gantong kalaking bag kasi napapagod na rin yung mata niya, lagi niya ako nakikitang naka-eco bag. Siguro naawa na rin siya sa akin, sa isip-isip niya wala talaga akong pambiling bag. Eto nga't nailagay ko na yung mga dapat na ilagay na mga gamit namin dito sa bag. Tapos nilabas ko na rin yung maliit kong bag at nilagay na nga din doon yung lip tint. Hindi naman ako mag-makeup kasi napakainit ng panahon ngayon at bukod doon hindi ako marunong mag-makeup. Nung nasigurado ko na nga na nailagay ko na lahat ng gamit namin na dapat kong bitbitin, eto nga't nagsimula na ako maghilamos kasi matutulog na ako. Sa mga nagtatanong kung ano yung gamit kong sabon, ilalagay ko yung link dyan sa comment section sa baba. Fast forward na nga tayo mga mamis, kinabukasan na nga ng mga araw na to at nagising ako ng 10 AM. Pagising ko nga ay agad ako nagpunta dito sa kusina para lutuin na lahat ng hinanda ko ng gabi bago ako matulog. Nagsala nga muna ako ng sinaing at tinantay ko talaga muna siyang matapos bago ako mag-setup ng camera. At pagkatapos, dahil nga meron pa natirang hotdog kagabi na hindi ko naman hiniwa, ito nga't pinakain ko muna si Atina dahil mga bandang hapon pa naman kami aalis. Si Daddy naman hindi ko pa siya ginigising kasi nga anong oras na rin siya nakauwi, umaga na. Para nga pagdating ng mga bandang hapon meron din lakas si Daddy. Natapos naman ako magluto ng hotdog para nga pakainin si Atina, sunod ko namang niluto itong ang spaghetti sauce. Kung naluto naman na yung spaghetti sauce, sinunod ko naman ay yung spaghetti pasta. Mukha lang mabilis mga mamis maluto or niluto yung spaghetti sauce pero matagal kong pinakuluan yan para nga hindi siya madaling mapanis. Nung natapos ko naman lutuin yung pasta, sunod ko naman nga lulutuin o i-bake ay yung chicken nga na ginawa ko kagabi or minarinate ko. Bale, ito na nga yung huling lulutuin ko at habang nagsasaing talaga ako kanina, isa-isa ko na talaga itinusok sa stick itong mga chicken breast para nga i-bake na lang. Habang binibake ko nga yung chicken barbecue, medyo malamig naman na itong red rice kaya naman tinransfer ko na sa lagayan. And after 20 minutes nga mga mamis, ito naluto na nga yung chicken barbecue. At ito na lahat ng mga dadalhin namin sa aming gala today. Chicken barbecue, red rice, spaghetti sauce, at spaghetti pasta. At para naman sa gulay namin mga mamis, gumawa lang ako ng pipino salad.